Ang nangyayari noon kay Ninoy Aquino ay nagpapakita ng kapasidad na pwedeng gawin ng Administrasyong Marcos Jr. kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang sinabi ni Vice President Sara Duterte kasabay ng ilang pagsagot o ng pagsagot sa ilang mahalagang issue. Narito balita ni Anton Cero. Hindi pinalagpas ni Vice President Sara Duterte ang pagkakataong sagutin ang mga birada laban sa kanya ng Kamara at Malacanang. Samantala, nagbigay naman ng update si VP Sara tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC Detention Center. Muling dinalaw ni Vice President Sara Duterte ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Vice President Sara, nakakapag-grocery si dating Pangulong Duterte sa loob ng pasilidad. Mayroon na rin anyang supply ng mga paborito nitong soft drinks na kanyang hiniling. Dumating na rin ang mga damit ng dating Pangulo mula sa Davao na inaasahang maibibigay sa kanya sa Martes. Habang nasa detention center, hinikayat niya ang kanyang ama na magsulat ng libro. Sabi ko, magsulat ka na lang ng libro and then when you get out, we'll sell it and make money out of it. And then he said na I'm too old to write a book. May mensahe rin ang dating Pangulo sa mga Pilipinong araw-araw na nagtitipon sa labas ng detention center upang magpakita ng suporta. He said now, ang message ko ay, if you are angry, you are allowed to say almost anything. And that is okay. Sa papalapit ng arawan ni dating Pangulong Duterte sa Marso 28, tinanong si VP Sara sa plano nito. Ang suggestion ko sa kanila, maybe magkanya-kanya na lang tayo ng picnic kung gusto ninyo ng ganon at wala ng program para hindi na tayo kailangan magpaalam ba? Kasi it's not a rally, it's not a protest, it's just a birthday picnic. Ayon kay VP Sara, nakatakdang bumisita sa dating Pangulo si Kitty Duterte at ang ina nitong si Hanilet Abansenya. Posible ring dumating sa The Hague ang ina ni VP Sara na si Elizabeth Zimmerman sa Biyernes o Sabado. Sa ngayon, hindi pa raw buo ang defense team ng kanyang ama. Ang dito lang kasi sa ICC, hindi pa mabuo yung team kasi we're waiting for papers for other lawyers. So, yun yung kailangan ko matapos. And then, kailangan ko ma-introduce yung lawyer in charge for PRD inside and the outside world doon sa mga kapatid ko and sa kay Shelito para pwede na akong bumalik sa Pilipinas and then pumunta na lang dito kapag kailangan. Dagdag pa ni VP Sara, kasalukuyan silang bumubuo ng shortlist ng mga Pilipinong abogado na maaaring maging bahagi ng defense team ni dating Pangulong Duterte. Samantala, nilinaw ni VP Sara ang kanyang pahayag na maaaring matulad si dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino sakaling umuwi ito sa Pilipinas. Binabasihan lang natin is kung ano yung nangyari noon. Nakita naman natin yung nangyari noon. Hindi naman na mabura kung ano yung nangyari sa kaysaysayan. At ito ay nagpapakita kung ano yung kapasidad or capacity nila to do these kinds of things. Including that extraordinary rendition where they took the former president from Philippine soil and brought him to The Hague. Sinagot din ni VP Sara ang pahayag ng palasyo na inihahalintulad umano ni dating Pangulong Duterte ang kanyang sarili kay Adolf Hitler at hindi kay Ninoy Aquino. Hindi naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsasabi na magiging Ninoy siya, Aquino. Ang nagsabi nun ako at hindi si Pangulong Duterte. Those were my fears for the life of my father. Sa kabila ng pangamba ni VP Sara, nananatili pa rin ang kagustuhan ng kanyang ama na makabalik sa Pilipinas at maglingkod muli bilang alkalde ng Davao City. Hindi rin pinalampas ni VP Sara na sagutin ang mga akusasyon ng Kamara kaugnay ng confidential funds. Well, they can say what they want to say. Pwede naman na nilang yan sabihin. And ako din, nag-file na rin si Congressman Pantaleon Alvarez questioning the budget and what happened to the budget. And
constitutional infirmity and irregularities in the budget, and then I can say what I want to say. It doesn't have to be na dahil pinupuna ko sila sa ginagawa nila sa ating bayan, ay kailangan ko din sagutin yung sinasabi nila. Kaugnay ng panawagan ng mga Pilipino sa Europa na mag-resign si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., iginiit ni VP Sara na dapat malinaw ang mga dahilan nito. Pag nanawagan kayo ng BBM resign, dapat sabihin ninyo kung bakit. Para naiintindihan ng mga nakikinig, bakit ba tayo nananawagan ng resign? Mula dito sa The Hague, Netherlands, Anton Cero, SMNI News.